sa langit. Og jutay lamang ang nagasubay, sangkat ang dalan sa kalaglagan. Daghang nahisalag nga katawhan, adunay panahon ako nawala. Misubay sa dalan nga maluag, ug nagkinabuhing salamat sa imong gugma, nga way paglubad. Kung wa ikaw, wala ako dinhi, niining sikpit nga dalan. Kung wa ikaw, dili unta ako makaalan paingon sa langit. Gabi ninyo, jutay lamang ang nagasubay nini. Mapansangkat ang dalan karon sa kalaglagan. Niini, nahisalaag ang daghang katawan. Ining sigpit nga dalan, kung wa ikaw, dili unta ako makaawit sa pagday. Dalaygon ka, O Jesus, tungod sa gugma mong bugos. Dalaygon ka, Ginoo, di ko makaawit sa pagdaig sa Ginoo. Okay, mayong aga naman sa aton tanan. Nalayaw na Ginoo sining aga. Sa biyak sining hindi maayo nga panahon nga aton karon ginatubang. Habang sa piyak sa tanan, aton pasalamatan kay dayon ng Ginoo ang iya naman nga pag tipig sa aton tagsa ka mga kabuhi. Wa ikaw di sa langit. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM nga nagapalayag gikan sa kabukiran sa Bantayan B, Kabangkalan City, Negros Occidental. Ang katuyuan sa Bantayan Community Radio amo ang pagpalapnag sa mayang balita sa aton Ginoong Hesukristo. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM. Mayo nga aga, habyan, welcome naman sa aton nga programa, ang pagpahanumdum sa pulong sa Dios sa matag adlaw sa aton kabuhi. Upod sa inyo alagad sa kahanginan, Pastor Arnel Medis. Okay, sa liwat mayong aga, kag welcome naman sa aton nga programa ang pagpahanumdum sang pulong sang Dios sa matag adlaw sa aton kabuhi. Kag ini nga programa ginadulong sa inyo sa Bantayan B Fellowship Baptist Church kag Bantayan B Community Radio 89.5 FM. Now, sini nga aga sa aton nga pagpadayon sa aton nga ginatunan diri sa Romans chapter 1 kag hari na kita sa Romans chapter 1 verse number 23, 24 kag 25. Basahon naton ang pulong sa Ginoo nagasiling diri sa Romans chapter 1 verse 23. Sa baylo nga magsimba sila sa
Dios nga di mamalatyon, nagasimba sila sa mga imahen nga ginahimo, kaangay sa mga tao nga mamalatyon, mga pispis, mga sapat nga apat sa mga tiil, o kon mga sapat nga nagakamang. Tungod sang pagkabuang-buang sa mga tao, ginpabayan sila sang Dios sa paghimo sing malaway nga mga butang nga ginahandom sang ila mga tagipusoon, kag sa pagbuhat sang magkahuluya nga mga butang sa pareho nila nga mga lalaki o kon babayi. Ginabayluhan nila sing kabutigan ang kamatuoran. Nanungod sa Dios, ginasimba kag ginaalagad nila ang mga tinuga sang Dios, kag hindi ang manunuga nga dalayawon sa gihapon kabay pa. Ang Ginoo gid magapagkamaayo sa iya mga pulong nga aton ginba sa sinigid nga aga. Amay nga langit nun, Dios nga gamhanan, nagadayaw kag pasalamat naman kami sa sinigid nga aga sa diing Ginoo. Ikaw sa gihapon naghatag sa amon sa bag-o nga kabuhi. Nakamata pa kami Ginoo, amon pa makita ang katahom nga imo gintuga, kag amon maeksperiensyahan ang imo bugana nga grasya sa amon nakabuhi. Gani Ginoo, sining nga agap di kami tudloy kami, nagabay pa ining mga pulong sabdong sa amon kabuhi kag magatudlo sang buhi nga paglaom kag kamatuoran. Nga makadangat kami Ginoo dira sa imo sa kamatuoran, kag makaangkon kami Ginoo ya sang matutuod gid nga kaluwasan. Kani Lord, sining nga aga, gamita imo lagad kag pakamayo gini mo mga pulong imo programa sining nga aga man pangamuyo sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon Dios kapos ng manuluwas. Amen. Sa liwat mayong aga kag welcome gid no sa aton nga programa. Amo ang pagpanumdom sang pulong sang Dios. Kag nagapangamuyo man kita no sa aton dira nga mga kauturan, mga kaabyanan kag kasubong nga mga tao sa mga duog nga sa diin nagabatyag iya karon sang kabudlayan, kakulba kag kapiot no labi na gid kasakit kag kakapoy sa pagpangabuhi tungod sining trahedya or mga bagyo nga nagaabot diri iya sa aton sa kalibutan, labi na gid diri sa aton niya sa Pilipinas no. Pero sa gihapon pangamuyo kita nga sa gihapon nga ang Ginoo gid magatipik kag magaupod sa aton no, labi na gid praying gid kita kabay nga makita na iya ang bata sa akon nga pagkaisa nga dito iya sa Moises Padilla nga tugtog karon wala pa gid makita no, o padayon kita sa pagpangamuyo sa ila. Now sini nga aga sa aton nga pamalandong sa nasiling na naton aton ini gina-series no, ginatun-an naton karon ang rason sang pagnubo sang kabuhi ng tao no, bangod sang pagtalikod sa Dios. Kag ang rason kung nga ang nagaabot sa aton ang mga kalamidad kag mga kabudlayan sa aton nakabuhi amo ni no. So una dito nakita naton inigin pakita na sang Dios ang iya kaakig sa aton. Ginreveal niya anong rason inatungod sang pag-twist naton sang kamatuoran. Kadua, ang rason tungod kay ginsikway naton ang pagpamatuod sang Dios sa aton nakabuhi. Kay katatlo, ang ginagamit naton nga kaalam amo ang kaalam nga dutanon o kon kalibutanon. Amo na nga hindi naton bisan kabalo kita nga may Dios pero ginabaliwala naton siya. Tungod nga ang aton ginagamit nga kaalam amo niya ang tawhanon. So ari kita karon sa ginatawag ika-4 kag ika-5 nga kamatuoran o kon rason nga nagaangkon kita sang mga trahedya, mga kakapoy, mga kasakit, mga kasubo, mga kabutlayan sa aton nakabuhi. So diri sa verse number 23 down to verse number 24 kag 25, una nga makita naton diri tungod nga ginilisan ang Dios sang Dios. Amo na diri una gid no. Sa aton pa the replacement of God's word. Ginisla naton ang kuntani nga ang Dios amo ang tuman ka malahalon o kon importante sa aton. Pero wala naton ina gintagaan sang dako nga bili. Wala naton gintagaan sang dako nga balor. Instead,
Una gid makita naton siling sa diri sa verse 23. The exchange of the glorious or siling niya sining malaw ay nga mga tinuga. Ang himaya sang Dios kinisla naton sining maluya kag maluya kag malaw ay nga mga tinuga. Ano balambal diri sa verse 23 Siling niya diri sa may Romans chapter 1 verse 23. Sa baylo nga magsimba sila sa Dios nga di mamalatyon, nagasimba sila sa mga imahin nga ginhimo kaangay sa mga tawo. Tuod no? Amo niya ang ginasimba naton ining imahin nga nahimo sa tao. Ano pa? Nga mamalatyon, mga pispis. Hara pagit. Mga sapat nga apat sang tiil o kon mga sapat nga nagakamang. Amo nang ginbaylo sang tao sa Dios nga matutuod kun tani nga amo kun tani ang dapat naton nga alagaron. Nga amo kun tani ang dapat naton nga simbawon ining matutuod nga Dios ginisla naton no? Ang pagbaylo sang may mayaon sa malaway. Madunot kag mamalatyon. Now instead of worshiping the eternal God, man extends his glory for the image of creation. Ginbayluhan. Kagang masubo pa, gagin baylo amo ining mga kapispisan. Nga imahin, ano pa? Ining mga sapat, mga sapat. Kag subong man, mga imahin sang tao. Man mga kabiyanan, kung imo tanawon, this is the ultimate insult to the Creator. Insulto niya sa aton nga Dios. Insulto niya sa aton nga manunuga nga masimbahon pa naton ang gintuga sang sa manunuga. Na diyan mo na mga kabyanan. Amo nang dapat naton talupang doon sa aton nakabuhi karon nga panag-on. Dapat ya simbahon ginaton ang Dios nga nagtuga, hindi ang iya nga gintuga. Ang kasubo sa aton making God in the image of His Creator. Ginahimo kita iya sa mga imahin halin sa gintuga sang Dios. Kaya mo nabyan. Unang nga rason, kay ginbayluhan naton ang mahimayaon nga Dios sa mga bagay ka mga butang nga makahuluya, malaway, kagintuga lamang. Anong dapat naton himuon? So hindi naton pagbayluhan. Kundi mga kabyanan, aton simbahon kagalagaron ang manunuga labaw sang sa gintuga. Labaw sang sa gintuga. Amo na mga kabyanan. Kung imo lang tawon sa aton karon nga panahon amo ning nagakatabo. Today people worship success. Mas ginasimba naton ang kadalagan. Mas ginasimba naton ang mga bagay nga naangkon naton. Mas ginasimba naton kung ano ang mga butang nga aton maangkon sa aton nakabuhi. Kung tani ang simbaw naton ang Dios. Mas ginapakamahal naton nga mas makilala kita sang sa Dios. Amo na yung aton ginahimo karon, no? We love our status. Kilala na kita. We love status. Mga Diyos-Diyos. And pinapagid kabudlay, we love ourselves more than God. Mas kinahigugman naton kaugalingon labaw sa Dios nga. Kung ano ang kinahanglan sa aton kaugalingon, ginahatag naton. Ano ginhandom sa aton kaugalingon, ginahatag naton. Ginatingwa naton bisan mabudlay. Pero wala kita gatingwa sa pag-alagad kag sa pagsimba sa Dios nga amo kuntani ang angayan kag tapos pagasimbahon nga pag-aalagaron sa naton nga mga tao. Amo ni karon ang ginatawag naton modern idolatry. Amo ni subong ang modern idolatry. Kakinanan kita ang aton kaugalingon makasuksok sa mga manami nga mga panapton. Makasuksok sa mga malahalon nga mga panapton. Makauyat sa mga malahalon nga mga cellphone, mga smartphone, mga gadget.
Hindi kita mabuhi sa amo na nga ang tao subong. Hindi mabuhi kung wala signal. Hindi mabuhi kung wala kuryente. Kaya man ang kabuhi, ara na sa cellphone, ara na sa mga malahalon nga mga gadget. Na, rodong-domo na ton mga kabyanan, nga initanan, umalagi nga mga bagay, nga mga butang, hindi dapat naton pagtagaasan dako nga balor, baliyo sa aton nga kabuhi. Na, amo na mga kabyanan. So, dapat mga kabyanan, we must embrace the Creator than the created. Ang anong natabo subong, tungod nga gin-replace nila ang glory sang Dios sa mga malaway nga mga butang, gin-embrace nila ya ang gintuga sa manunuga. Mas ginpalangga iya ang gintuga sa manunuga. O ikatatlo, anong dapat nato nimon mga kabyanan? Ang dapat nato nimon amo ni balik kita sa kamatuoran. Balik kita sa kamatuoran. Don't change the truth. Hindi naton pag-ibaylo ang kamaturan sa kabutikan. Kung ganon mga kabyanan, hindi naton i-compromise ang kamaturan sa aton nakabuhi. Hindi naton pag-i-compromise. Kung ganon mga kabyanan, hindi kita magbase sa ginatawag human philosophy. Nga ina nasandig sa mga binutig nga mga panguna-una. Ano ang human philosophy sa atong karong panahon? That man can live without God. Bawo, abyan, hindi na ya pwede. Hindi na ya pwede. Di kita mo karon kasala-sala kita, kadalangison kita, kahilibion kita, kay madamo ang nagpati sa aton nga mabuhi kita bisan wala ang Dios. Hindi tayo mabuhi mga kabyanan. Una nga rason, hindi kita nga-kontrol sa aton kabuhi. Ikadua, hindi kita nga-kontrol sa kalibutan. Amo na mga kabyanan, nga dapat ang aton iya hakson, ang aton gakson, ang aton iya kabuhi, amo ang kamatuoran. Kaya ang dapat naton alagaron, amo ang manunuga, hindi kay ang gintuga. Amo na mga kabyanan. Ikadua, or ikaapat, siling naton, the replacement of God's word, no? Ang rason nga nagakaakig ang Dios, ginbayluhan naton siya sa mga bagay nga hindi matarong, mga bagay o kung mga butang nga gintuga lamang niya. Ikadua or ikalima nga makita naton diri, verse 24 down to verse number 25, ari ang resulta sa ginatawag man's rebellion. Siling sang verse number 24, tungod sang pagkabuang, ano to bla? Tungod sang pagkabuang-buang sa mga tao, ginpabayan sila sang Dios sa paghimo sing malaway nga mga butang, nga ginahandom sang ila mga tagipusoon, kag sa pagbuhat sang makahuluya nga mga butang sa pareho nila nga lalaki ukon babayi. Ari pagit mga kabyanan. Medyo masakit-sakit ini pero kamatuoran ini. Kag amo ining rason nga ang gakabudlayan kita. Amo ning rason nga ang gakaangkon kita sa mga kasakit, no? Sini nga kalibutan. Kasi siling nga verse 25, ginabayluhan nila sing kabutigan ang kamatuoran na nungod sa Dios, ginasimba kag ginaalagad nila ang mga tinuga sang Dios kag hindi ang manunuga nga dalayawon sa gihapon kabay pa. Ang verse 24 medyo masakit-sakit nga kamatuoran nga nagakatabo karon sa aton na panahon. Ano ini? Saling naton, ginpabayan sang Dios ang mga tao nga maghimo na lang gid sang ila kalautan tungod sang ila ginahimo nga hindi amo. Na ginapabayan na lang gid. Dito sa verse 24, kung imo lang tawon, ang pagkuha sang pagpugong sang Dios. Ginpabayan na lang sila. O, sige, pag gusto. No? Ala, himo tudo kung anong naluyagan sang tao.
Kung ano ang nagasilabo ang balatyagon, ginbabayan sa Diyos. Saling niya, God, give him up. Pero tanaw naton, it is one of the most powerful statement in the scripture. Amo ning pinakamakahaladlok nga mabasahan naton sa Biblia. Kay man abyan uto kinig bago sa Ginoo mo nagali. When man continually reject God, there comes a time when God lets him go his own way. Kagkabalo ka mo makabyanan mo na eh. Ini gali, naghahambal ini nanungod sa ginatawag divine judgment. Once nga pabayan na sang Ginoo ang agumon divine judgment. Kaya mabatyagan na nato na. No? When God stop restraining and allow sin to run its course. Kung pabayaan kita sa Ginoo, resulta kalaglagan. Resulta kamatayon. Resulta abyan. Wala sing katapusan kakasakit kag pagantos. Abyan. Amo na makita naton diri. Ano resulta kung magpadayon nga magrebelde ang tao sa Dios? Kabayan apang makaangkon sang paghukom sang Dios. Kung kabayan na kita sa Ginoo, amo na nang pinakabutlay. Isa pagit karason, ari, inausikan naton ang aton dignity. Ang mga tao nagnubo na ang dignidad. Nga, ang ginapakamahal subong sang tao amo ang pagpakasala. Na pero tanaw naton kung tani kita nga tao, dumdumon naton balik kita sa Genesis. Nga gintuga kita sang Dios ano ambal da, God created in the image of God. Pero nalipat kita. Amo na nga ginbagustuhan ta ngaton kaugalingon. Ginbabayan ta aton kaugalingon. Anong nga katabo subong? Now man act like animals. Ang tao subong nagakabuhi subong sa mga kasapatan. Wala nakabalo kung anong ginahimo, ala pinagusto na lang sang kabuhi diri sa kalibutan. Nagtuma na ang pagpakamalaot. Nagtuma na ang kabuhi nga malaot. Ginausikan na lang ginaton ang aton dignity. Wala na, nubo na kayo. Not only we worship idols, ginapagustuhan na kung ano ang gusto sa aton balatyagon. In verse number 24, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Abyan daw ano ina kasakit, kag daw ano ina ka makahuluya sa tumangan sang Dios. Amo ina nga kita makaangkon sang paghukom sang Dios. Kabay pa matalupang da naton ini abyan sa aton nakabuhi. So anong matabo? Abyan, amo ni magaabot ang kaakig kag ang matarong nga paghukom sang Dios. Kung kita magapabilin nga magrebelde, nga magtalikod sa Dios. Abyan, ang kaagig sang Dios magaabot sa simple nga pamagi. Ang paghukom sang Dios magaabot sa aton anuman ang ginhimo naton. Ibalik sang Ginoo sa aton. Kabot si ganon, kung ginausikan ng aton kabuhi, ano pa abi ang paabuto naton? Like for example, sini mga kabyanan na muni. Kung ang mga kahuyan sa kabukiran pangutod naton, anong resulta? Baha. Wala na. Kaya biyan kung ang kabuhi naton ginapabayaan naton, anong resulta?
Hindi bala mo ang kaakig sa Dios. Sa simple na ito nga pangrona, kung ano ang aton nga ginpanggas, amo man ang aton anihon. Kaya lang alang nga nagpanggas kita sang padayon nga pagkalipat sa Dios, sang padayon nga pagtuman sa aton kaugalingon, alang-alang nga maani kita sang kaayuhan, ti simpre kasakitan kag pagantos sa aton nakabuhi. When truth is rejected and idols are worshipped, society will collapse. Amo na matabo mga kabyanan. Amo na nga sa ato nakabuhi karon simbahaw naton niya ang Dios nga totoo, hindi niyang mga gintuga, mga imahin, ano ang mga butang nga naangkon naton, hindi niya mong dapat naton simbahon. Siling naton when the truth is rejected and idols are worshipped, society will collapse. Ano pang makolapse? Spiritually, morally, and socially, magakolapse. Abyan, botol kay ni Gugma ko sa Ginoo, amoy ni. And in Romans chapter 1, nagpahibalo sa aton nga ang tao ginbaliwala ang pagpanomdom sang Dios. Ginbaliwala niya ang revelasyon sa Ginoo. Romans chapter 1. Kadua, ining Romans chapter 1 nagapakilala sa aton nga ang tao ginbayluhan niya ang kamatuoran sang kabutigan. Ikatatlo, ining Romans chapter 1 nagapanomdom sa aton nga kung ano ang ginhimo naton amo na ang ibalik sa aton. Kung nagrebelde kita sa Ginoo, kaakig, kag pag-antos, kag paghukom ang maangkon naton. Abyan. Ang pulong sang Dios, ang labi na gid ang Romans chapter 1, or ang pulong sang Dios hindi niya ancient history. It is the story of our generation. Istorya ini sang aton karon henerasyon. Nga we have knowledge, no? May ara kita siling nga we have knowledge without wisdom. Ikabalo na gid kita nga may Dios pero ginbaliwala naton. Pleasure without purity. Kay maskin palangga naton ang mga bagay ka mga butang diri sa kalibutan sang sa Dios. Progress without purpose. Kaya pinagusto na lang kita iya para sa aton kaugalingon. Abyan. And we have traded the truth of God for lies of the world. Ginbaylo naton ang kamatuoran sang Dios sa kabutigan sini nga kalibutan. Kani abyan sini nga aga. Ang angkat sa aton namo ini. Dapat naton talupang doon ang kamatuoran sa aton nakabuhi. Diri sa kalibutan, hindi pagibaylo ang kamatuoran sa kabutigan. Don't replace the Creator with creation. Don't exchange eternal life for empty living. Abyan may panahon pa. Sini nga aga sa imo sa akon sa aton tanan nga malabutan sini nga programa. Ayhan madugay na ikaw nga nagapamati. Pero until now, madam paghihapon question mark nimo pangunahuna. Until now, wala pa ikaw sa insakto nga relasyon dira sa Dios. Until now, hindi gyapon nimo maintindihan kung ano ang kabuhi. Amyan, siningaga. Return to the Lord. Balik na sa Dios. Kahadluki ang manunuga, kagbato na si Kristo nga imo Dios kag manuluan. Muna na. Ay dumdumo naton nga ang kalibutan diri sa kalibutan kung wala ako ikaw sang matutuod nga relasyon dira sa Dios pinaagi kay Kristo Jesus mangin makaluluoy ang akon ang imo ang aton kabuhi. Gani abyan siningaga. Hindi pa uli ang tanan. Bayaan na naton ang kabuhi nga wala sing tulos. Halikdan na naton ang pagkabuhi
Sini nga kalibutan, kag magsunod na kay Kristo nga imo kag akon Dios manluluwas. Habyan, tuuhi. Kilalaha nga si Kristo Dios kag batuna siya nga imo manluluwas. May panahon pa. May kaygayonan pa. Magpanumbalik na sa Diyos. Samtang hindi pa ulihi ang tanan. Tungod naton, kining nagakatabo karon sa kalibutan, isa ini sa mga palatandaan nga ang pagkari ni Kristo Jesus madali na gid lamang sini nga kalibutan. Kabay paabyan nga siningaga ang pulong sa Ginoo magapanomdom sa imo, sa akon, sa aton tanan. Lord God, salamat siningaga. Ngayon mo ginpanomdom. Nga kami nga tao nagpinagusto sa amon kabuhi. Ginbayluhan namon ang kamaturan sa kaputigan. Kabay Pagginoo nga sa nagakatabo karon sa kalibutan, makatalupangot na kami. Nga ikaw nga Dios. Dapat namon tuhan kag simbahon. Wala na yasang iban. Kani Lord, kabay pa nga ining mga pulong makalabot sa datag sa katagipusoon kag kabuhi sa mga katawhan ka magapatalupangot Ginoo sa kamatuoran ka makapanumbalik sila dira sa imo sa pagsimba kag sa pag-alagad. Salamat gid Lord kasi nga aga gapray kami kabay nga ikaw gid maga-comfort sa mga nasuban lab na Ginoo sa kailay sa Moises Padilla at kaisa ka sa iya bata Ginoo nga until now wala makita. Gapray kami Ginoo kabay pa ma-retrieve na. Kabay pa Ginoo nga makita na. Kabisan pa Ginoo mga katawhan nga ramang karon sa kasubo ikaw Ginoo mag-comfort. Pagbulig kay Ginoo kabay pa nga kami nga mga tao para ang pagbulig pagka mabinuligon sa mga tagit-pusoon. Kaya salamat gid Lord kini nga aga. Imo mga pulong nga nag-remind sa amon. Updi kami para ikaw nga magatipig sa amon. Para ikaw Ginoo nga magabulig sa tagsa. Kami nagit sa wala pa makita nga nangin biktima sang trahedya Ginoo. Sang bagyo. Kabay pa ma-retrieve na sila Ginoo. Ay salamat gid sini nga aga. Nangin nasalit ko gid mo sa imo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Happy birthday sa kay Ma'am Jalyn Hirarman nga naga-birthday sining adlaw. Happy birthday sa tanan nga naga-birthday sining adlaw. And belated happy birthday sa tanan nga nag-birthday kagapon. In advance happy birthday sa mga birthday pabuas. Ang Ginoo gid magapakamay sa inyo. Happy birthday. God bless you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy. Okay, sa liwat mayong nga aga kag madamo nga salamat kag happy birthday da kay Ma'am Jalyn. Ba wala kita kakanta ba sige makanta la kami karon Ma'am Jalyn ah. Happy birthday da sa imo ah. Ha? Sige. So mayong nga aga sa kay Annalie Digit dira sa may Dahili, kag sa kay RJ Romano dira sa may Gumatos, Kadili family. Good morning dira. And also good morning man sa kay Roslyn de la Cruz sa Francisco. Kag sa iya Bugos nga Panimalay. Nga nagapamati man no, sinigid nga aga dira sa may barangay Lukutan. So salamat gid sa inyo tanan. And also good morning sa kay nang Nikki Toledano. Happy birthday kay Ma'am Jalyn. Bauti happy birthday landa. Kay Girly Balbon. Wow, may nga aga landa sa imo ano. Kay Ihada, baw Ihada. Sige. May nga aga landa. Good morning Ihada. Kay nang Ma'am Ruth Baroy Bangay. Good morning Pastor. Shout out sa tanan nga nagapamati. Madamo gid nga salamat. God bless. Thank you so much no dira sa may barangay Tabugon. And also Pastor Robin Di Palobos. God bless gid sa imo family Pastor paagi sa manami nga pulong sang Dios. Bauti good morning da iado. Kamusta na? Mga pita da.
Long time no see, ano? Basta kung may kapigada, mga pita na. Ambala lang ko kay makakto ko. Good morning sa kay Pastor Rogelio Perez dara iya sa may FCM, no? Dara sa may Lumbia, mayong nga aga dira kay Pastor Perez. Kag Roslyn Floro, good morning Pastor and blessed day. Good morning gid. Ma'am Celeste Joy Itgila Aplaun Diaz, good morning. Thank you so much. Nang Bingbing Balbon is watching. Good morning nang mga kumarihay na gid sini kay maihada naman tani kay Girlete. Good morning sa kay kumari naton Bingbing Balbon. Kag good morning man sa kay Linlin Balbon, may aga dira kag Eliza Filio. Also good morning naman sa kay Engineer Elber Malakapay Ligada dira iya sa may Pinaginpinan, kay Nogrelio Ligada, good morning. Kag Ligada family, good morning, and then Mamar family, good morning. Kag Malakapay family, good morning man, no? Sa kay Sir Malakapay may aga gida. Ati salamat gid sir sang saging, no? Naluto gid ba kanamit sang kaon namo kay lagpo gid, salamat. Kag Estrella Esparagosa, good morning Pastor, watching from Palawan. Ba, kamusta ang Palawan, no? Daw naigo man kamo dira sang Bagyong Tino. Kamusta kamo dira? Good morning sa kay ng Juna Midis Bong Banwa. Good morning Pastor, paliyog lang gid pray sa bata ni Wingwing nga makita na kag ang akon bana nga si Binji nga mag-alaga na gid siya sa Ginoo. Madamo gid nga salamat ba utod, no? Until now, ang bata sa akong pagkaisa dito sa Moises Padilla wala gyapon makita, wala gyapon ma-retrieve tungod sa tong Bagyong Tino. So praying kung tani makita ta, no? Kag comfort kid sa family man. Jojo B. Cortez, Pastor, good morning. Good morning ginano Cortez family dira sa may Barangay Tabugon. At ang dalang nga Cortez family, good morning dira sa inyo. Kag kay Mrs. nato, no? Good morning man, nagalantaw mo sa atong siningaga. Jenilyn Maniro Abundo is watching. Good morning ma'am, thank you so much, no? Good morning Pastor, thank you kid. Ma'am Elizabeth Amanto Himoto, mayong aga Pastor, good morning gid ma'am, God bless you always. And then Isada Rosario, blessed Monday morning everyone, God bless, thank you so much gid. Kagati Ilsa Ripi Garganira, good morning landa, no? Belated happy birthday man sa kay Junini. Nag-birthday man sa Sabado, no? Belated happy birthday. Kag Ma'am Ladisma Midi Zailo, good morning. And then Alambro Galiantes Jima is watching, good morning. Thank you so much gid, no? Ang inyo man para nga pag pamati kag magpakikupod sa ato siningaga. Good morning sa kay Ansky Lumangyaw from Manila. Good morning kag Ma'am Merna Quintanilla Cabalero. Good morning Pastor, God bless. Good morning gid, no? Thank you so much. And also good morning man sa kay Pastor Roy dira sa may San Jose Bayawan. Kag Pastor Jonaber, good morning. Abligan family. Pastor Jonathan Kagod, may aga dira. Alegria family. Brad Julie, may aga dira, no? Kag Katanos family, good morning dira sa may Manduao. Bianan family sa kanang Mando, may aga dira. Gagod family, no? Good morning, thanks so much sa mga naumati dira sa aton. Dira sa may Lambo, no? May aga gid. May Gusnit, sa may Pinggot, may aga dira sa inyo. Sa may Tapi, ba may aga dira sa mga Pamulanggi family na nagamati sa aton. Kag dira sa may Magbalyo, sa kay Sir Gumarang, Rindel Gumarang, may aga dira, no? Gumarang family. Kag subong man sa kay Ma'am Marites Soberano Sorbito. Good morning gid dira, no? Ginatamyaw naton sa may aga. Good morning Pastor, watching kay adra sa may aga dira sa inyo, no? Kay Ma'am Jing, may aga gid dira. Kag dira sa may Pakaw, may aga man sa kay Mama Tula. Oh, good morning gid dira, no? And then diri sa may proper sa Barangay Bantayan, mayong aga gid sa tantanan nga nagamati sa aton, Mr. and Mrs. Florampo, good morning. Kay sa aton nga punong barangay Manila Tinigo Jr., good morning. Sa aton nga pito ka makagawad, good morning. Sa aton mga barangay Bipat, good morning. Kag sa tanan-tanan na, no? Sa kay Manay Bilmada may aga, sa nangingging may aga, sa kay tong Nunik may aga man dira, no? Kag sa tantanan nga mga members sa Bantayan B Fellowship of the Church, good morning. Sa kay Ma'am Jing Quilio may aga, sa kay Alex Quilio, good morning. Kay kapamati gid sila kuno. Kiningaga. Sa kay nang Bingbing Abria, good morning man. Kay sa kay nung Marino may aga kapamati man sa aton siningaga, no? Kay Yay Lulit, no? May aga gid kapamati sa aton. Ingana family, kag Abria family, no? Kag Guson family. Good morning gid sa inyo tanan-tanan. So sa tanan-tanan nga nag-offer kay nagamati sa ato siningaga,
salamat gid ang Ginoo gid magapakamayo sa aton. Kaya kitain naman kita buwas nga adlaw, the same hour, the same station. Ang mga muyo gid kita nga safety kita sini nga bagyo. Inyo ko bus nga lagad sa kanginan, Pastor Arnel Midi sa Bantayan B Fellowship Baptist Church. Good morning and God bless sa aton tanan. Thank you so much. Ini ang Bantayan Community Radio 89.5 FM.